Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-usapan natin ngayon, umangat kaya ang laban niya dito sa Miss Universe? Kung sino to? Yan ang talakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Kamusta kayong lahat? So yon. So ito nga kahapon nga, umaten ako ng welcoming para sa mga kandidata dito sa Miss Universe Thailand. My gosh! Lahat naman sila ay talaga naman nakakaloka kasi pare-parehas yung mga mukha nila. So minsan parang hindi ko alam kung na-interview ko na ba or nalapitan ko na ba. And then syempre nandoon din si Mr. Nawat na talaga naman ay nako si Mr. Nawat. Kung napanood niyo yung live niya yesterday sa TikTok, nag-guest ako doon. So, yun. So, gines niya ako at chinika niya ako ng bonggang-bongga. By the way, so, pag-usapan natin kung kamusta naman ang magiging laban dito ni Vina na isa talaga sa mga inaabangan natin. Grabe, kahapon ay talaga naman yung team niya. Kung styling ang pag-uusapan, lagi talagang pasok talaga ang styling ni Vina, no? Pagdating sa mga ganap, sobrang panalo. Pero hindi ako sigurado kung si Vina nga ba ang mananalong bagong Miss Universe Thailand. Kasi kahapon kinausap ko yung ilang mga friends ko dito ng mga Thai media. Tinatanong ko sila, kamusta si Vina sa kanila? Ang sagot nila sa akin ay top 5. Laging ganon, top 5. Sabi ko, mananalo ba? Hindi daw, top 5 daw. Sabi ko, kawawa naman, pag tinap 5 nila si Vina lang, tapos parang hindi naman nila pinanalo. Sabi naman nila sa akin, parang, daw, marami daw kasing malalakas na kalaban. Pero kasi yun, nakita ko nga naman yung mga kandidata, Diyos ko, ang lalakas nga naman talaga nila. Ang lalakas nila kumpara kay Vina, katulad na lang halimbawa, yung Patumtani, talagang masasabi ko, oy, in fairness, talaga yung energy niya, styling niya, saka yung beauty niya, fresh overload, medyo bata-bata, tapos ang ganda ng katawan, palaban, kaya sabi ko, ay nako, malakas din talaga yung laban ni Patumtani. Pagkatapos si Phuket, sa totoo lang si Phuket, gusto ko yung height ni Phuket eh, kaya lang si Phuket mas kalmado, at saka syempre, fresh, and younger, ganon. Tapos isa din sa mga tinitignan ko din, syempre, si Preo. Si Preo ang matindi niyang kalaban dito kasi si Preo kahapon talaga yung mga Thai media. Oh my gosh, talagang iba eh. Parang iba yung pakiramdam ko na parang feeling ko kay Preo mapupunta to. Ganon. Si Vina is a very humble. Syempre, she's popular dahil Diyos ko ba naman, sino ba naman hindi makakakilala kay Vina na 4 na beses nang sumali sa Miss Universe Thailand, di ba? Kaya sabi ko din, in fairness din naman kay Vina, kung pag-uusapan natin yung galawan ni Vina, talagang kabisado niya na yan. Sabi ko nga sa kanila, sana si Vina ang manalo. Hindi ko alam, mas feel ko si Vina manalo more than kay Preo. Actually, kahit sinong manalo sa kanila, wag lang si I think wag lang si Phuket. Kasi si Phuket kasi parang feeling ko she's look younger, tapos ang tangkod, grabe, nakakatakot yung height niya, towering. Pero feeling ko magiging reserved to kasi nga yung ganda ni Phuket, sobrang iba din. Ganon. Kaya sabi ko ay sige lang, laban lang, ganon. So yan. By the way, kung sino man ang mananalo sa kanila sa Miss Universe Thailand, halimbawa nanalo si Preo or nanalo si Vina, pakiramdam ko malakas lang siguro yung styling talaga nila. Pero yung confidence na tinatawag talaga, yung kumpiyansa talaga kung buo, parang hindi ganun ka strong. Si Preo, I think mas malakas yung chance niyang manalo ng Miss Universe Thailand kasi she's pure Thai 100%, tapos yung beauty na pinapakita. Pero kung halimbawa ikukumpara natin si Oppo at saka si Antonia, parang feeling ko yung beauty ni Preo
mas bongga talaga yung beauty ni Antonia at saka ni Oppo. Oo, parang magda-downgrade sila, ganon. So, ibig sabihin, magda-downgrade sila sa Miss Universe. Ang mahirap kasi kay Preo, parang hindi nakakapagsalita masyado ng English. Ayun naman ang problema kay Preo. Pero, kung sasabihin mo, she represent ba talaga yung Thai looks na tinatawag? Oo. Yon. Saka, I think dadaanin nila yan sa matinding styling para mas bumongga, ganon. Pero yung beauty, I think, syempre mas maganda pa rin si Atisa Manalo kung ikukumpara ko. Syempre, ibang level nung Atisa Manalo. Kaya lang si Atisa, ang problema ko naman sa kanya yung styling niya, na sana ma-improve talaga nila ng bonggang-bongga. Kasi yun na lang talaga yung kulang eh. Kasi yung beauty nandiyan dyan na, yung performance, okay naman yung performance ni Atisa. And then, pagdating sa com skills, nakakapagsalita naman si Atisa ng bonggang-bongga. Kaya parang feeling ko, okay lang si Atisa sa akin sa mga aspetong ganon. Pero yung styling niya, yun na lang sana talaga ang kailangan nila i-improve, no? Para mas kumabog, mas parang umeksena pa ng todo-todo. And then, pagdating naman kung itatapat naman halimbawa sa kanya si Preo, nakakatakot pa. Parang I go pa rin sa Philippines. So, magiging bias tayo dyan. Kasi parang kahapon yung nakausap ko silang lahat, yung naisa-isa ko sa kanilang lahat. Parang, ay nako, mataas pa yung kumpiyansa ko sa sarili ko. Charot. Ano sila, very soft, oo. And then, siguro yung styling nila, yun talaga yung winner. Yung style. Kahit si Preo, palaban, parang feeling ko palaban, kaya mag-ingat dito si Vina. Kawawa naman si Vina, no? Pag matatalo dito sa Miss Universe Thailand ng pang-apat na pagkakataon. Pero sabi naman ng team ni Vina, laban lang. Malay naman natin, di ba? Kaya doon sa mga nag-iisip na ko, baka si Vina na ang mananalo dito, parang 50-50 pa rin talaga ang masasabi ko. Mas malakas pa rin talaga yung laban ni Preo, Ayutthaya, may mga laban sila. At saka may mga ibang kandidata, katulad na lang yung taga Satun. Oo, nako. Grabe, yung nakita ko siya kahapon, face to face, sobrang ganda niya talaga. Iba talaga yung beauty niya. And then, maganda din si Conken o si Ploy. Oo, iba din ang beauty ni Ploy. Palaban din at kumpiyansa din at nakakapagsalita din ng English. Tapos, sino pa ba? Marami akong mga kandidata. Yung Black Beauty nila, kamusta naman? From Surin. I think yung Black Beauty candidates nila, this is the first time kasi nung Thailand na magkakaroon ng Black Beauty candidates. Hindi pa sila nagkakaroon talaga ever ng Black Beauty. Oo. Pero, ayun. Okay naman. Maganda yung color niya. Very golden. Para siyang, maganda yung pagkaitim niya. Chocolate yung dating, parang mocha gano'n, na makintab-kintab. Hindi siya maitim na maitim kasi parang ang kulay niya is dark brown, hindi black gano'n. Pero yung beauty niya, parang feeling ko mas maganda si Chelsea Manalo. Oo, yung gano'n. Ayun yung ramdam ko. Pero mas payat to. Tapos, yung mas siya yung palaban, ganon. Kaya sabi ko, ay in fairness, gusto ko din yung beauty niya. Pero syempre, kahit sino naman ang manalo sa kanila, tulad niya na sinabi ko, parang feeling ko, malakas talaga laban ni Atisa. So yun. So parang feeling ko si Atisa kaya mag-top 5 sa Miss Universe, kahit pa sino manalo dyan sa Thailand. Basta ayusin lang ni Atisa yung kanyang styling talaga. Yung styling lang talaga, yun lang. Pero kapag naayos ni Atisa yan, ay nako, kaya niyang kabugin talaga kung sino man yung mananalo sa Thailand. Ayun yung naiisip ko. Kahapon nga sabi ni Mr. Nawat, magpakilala ka nga ng Miss Philippines. O, di ba? Naloka sila ng bonggang-bongga sa akin. Pati si Mr. Nawat naloka. Pero sabi sa akin ni Mr. Nawat, sino yung mga nagugustuhan mo dito sa Miss Universe Thailand? Siyempre, ando doon ako kay Vina. Gusto ko si Vina. Kasi si Vina, sa totoo lang, napakabait. Si Preo, okay lang. Pero mas gusto ko yung beauty talaga ni Vina. But kasi si Vina kasi,
dugong Indiana, oo, hindi siya dugong Thai, pero she raised in Thai. Ayun talaga yung nagiging isa yun sa mga parang problema. Hindi ko alam, but tingnan natin sa dulo, di ba? Mali mo naman, mapunta pa rin kay Vina ang corona, di ba? So, syempre maaga-aga pa, marami pang pwedeng mangyari, marami pa silang ipapakita hanggang August 23 to. So, malaman natin sa August, basta laban lang. And then, ayun, so syempre excited tayo dahil ay nako, magandang tapatan to. And then, ayun, parang feeling ko, wala pala tayong dapat ipag-alala. Kasi parang kaya naman ni Atisa na maka-top 5 talaga sa Miss Universe. Basta, paghandaan lang yan ng todo. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung anong chika nyo. Pasensya na, nagmamadali ng chika kasi nga, nasa school tayo. At hinihintay ko yung mga estudyante ko, baka dumating sila. Kaya, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Basta magla-live ako baka bukas. O, yun. So, kita-kits. Salamat.